Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Hinalay ng multo. Kyle, tulungan mo ako mag-ayos dito. Nakakainis naman Puro ka nalang ML dyan eh. Maya-maya parating na si Sam. Kailangan matapos na natin itong pag-makeover sa bahay. Mamaya na yung paglalaro mo. Oo, eto na. Mamayang gabi pa naman yung darating eh. Anong oras pa lang Tsaka, kaunti na lang ayusin natin. Ibabalik na lang naman natin sa ayos yung mga appliances eh. Mas okay kung matapos tayo na maaga kaysa mabutan tayo dito na hindi pa tapos. At saka, gusto ko rin magpahinga Ilang araw na nating inaayos tong bahay nakakapagod din. Ay nako, ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit kailangan pang ayusin yung bahay. Pininturahan pa kasi. Para ka namang hindi kaibigan Alam mo naman nagdadalamhati ang kaibigan mo. Kailangan natin siyang tulungan na mag-move on. Ikaw kaya mamatay ng jowa. 7 years din sila ni Efren Di madali makalimot. Siguro ikaw, kapag ako nawala, wala pang isang araw may pamalit ka na. Baka nga di pa tayo nagbe-break may reserba ka ni. Ayun. Kapag ganyan ang usapan, diyan kayo magagaling ng mga babae. Masyado kayong advance mag-isip. Talaga naman Kasi kayo mga lalaki, ang bilis makahanap ng kapalit. Ay nako, tama na nga yan. Baka kung saan na naman mapunta yung usapan. Mamaya ako na naman ang aawayin mo Tapusin na lang natin tong pagbabalik ng mga gamit sa pwesto para makapagpahinga na rin tayo. Teka, di ba umorder ka ng mga pagkain? Kanina pang umaga yun Bakit wala pa? Hapon na. Bakit gutom ka na? Mamaya pa yun i-deliver kasi sabi ko panghapunan. Ay, gara naman. Di mo lang nagpauna ng pangmeryenda. Di bumalik na lang dun sa tindahan. Merienda lang naman pala Maggagabi na nang matapos sa pagsasaayos ng bahay ang magkasintahang sina Girlie at Kyle. Dumating na rin ang pagkain na pinaluto ni Girlie. Nakahanda na ang buong bahay para sa pagdating ng kaibigan nilang si Samantha. Nagbakasyon ito sa Palawan matapos ang 40 days ng kasintahang si Efren. Dahil mag-isa lang naman sa bahay si Samantha, napagkasunduan nilang tatlo na magsama-sama muna sa bahay ni Samantha. Naisip nilang mas madaling makamove on ng kaibigan nilang Becky kapag palaging may kasama at nakakausap. Ang ganda ng bahay. Sigurado ako magugustuhan ni Sam ang pag-makeover natin. Di ba, love? Masusurpresa talaga siya mamaya pag nakita niya. Baka mo magulat siya, hindi masurpresa. Ikaw ba naman umalis ka lang na 1 linggo tas pagbalik mo, nag-iba na yung bahay mo. Ay nako, basta kapag nagalit si Sam ikaw lang ang aako sa lahat. Ikaw lang naman ang may gusto niyan Apakahusay mo talaga. Wala ka man lang support sa akin. Ewan ko sa'yo. O sige, kapag nagalit si Sam mamaya, ako na ang aako ng lahat ng kasalanan. Sasabihin ko, wala kang alam dito. At para maging makatotohanan, iuuntog ko ang ulo mo para magka-amnesia ka. Nagkukulitan na magkasintahan nang nakaramdam silang pumihit ang doorknob mula sa labas. Oh, mukhang nandiyan na siya. Girlie? Kyle? Nandiyan ba kayo sa loob? Bakit nakalakang pinto? Andiyan na nga siya. Hey, mga friendies! Sorry sa abala pero pwede, bunutin niyo muna yan. Papusukin niyo muna ako, saka niyo na lang ituloy uli. Nagtatawanan na magkasintahan nang buksan nila ang pinto at sinalubong ang kaibiga. Welcome back, girl! Surprise! Huh? Surprise? Bakit? Anong meron? Ay nako, tigil-tigilan niyo ako Baka pinaprank niyo lang ako. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Marami akong dinalang pasalubong galing Palawan. Yun! Yun talaga yung naantay ko Diyan ka naman talaga magaling O tara na sa loob, mag-aaway na naman kayo. At saka, please lang sa ngayon kung maglalambingan kayo, huwag niyo muna ipakita sa akin utang na loob. Lambing? Hello girl, si Kyle maglalambing sa akin. Mas malabo pa yun sa tubig kanal no?
Ipinanganak kaya siyang walang asukal sa katawan. Nung umalis ka, nako, wala siyang ginawa kung hindi ang awayin ako ng awayin. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, natigilan na si Samantha nang makita ang malaking pagbabago ng bahay niya. Bagya siyang umatras pagkatapos ay tangkang lalabas na pero kaagad na pinigilan ng dalawa. Oo, saan ka pupunta? Eh di lalabas, mukhang nagkamali ako ng pinasok na bahay eh. Kaninong bahay to? Yan nga ang surprise namin sa iyo, girl. Sorry, pinakialaman ko na ha. Nagpalit lang naman ako ng pintura. Bahay mo pa rin yan. Ano, nagustuhan mo ba? Ano ba kayo? Bakit ginawa niyo pa yan? Nako, magkano nagastos niyo? Grabe naman sa nagastos. Siyempre, hindi kita kukwentahan, no? Para saan pa't magkaibigan tayo. Binagong anyo lang naman namin yung loob ng bahay para, alam mo na, mabilis ka makamove on. Alam kong mahirap pero tutulungan ka namin. Ay, ang sweet nyo naman. Nakakainis kayo Pero salamat Sobrang na-appreciate ko. Di ko talaga nakilala yung bahay, no? Binago nyo kasi pati yung pagkakaayos ng mga gamit eh. Well, salamat sa effort mga Franny. Hindi na naitago ni Samantha ang pagtulo ng luha dahil sa tuwa. Napayakap siya ng mahigpit kay Girlie. Naputol naman ang pagsisenti ng dalawa nang magsalita na si Kyle. O ano, tapos na ba kayo? Baka pwedeng kumain na tayo, no? Baka pwedeng nang galawin yung mga pagkain sa lamesa. Pagkain? May pagkain pa? Oo, girl. Nagpaluto talaga ako para sa'yo. Alam mo na, mas masarap pa rin kasama at kabanding ang pagkain. Kaya nga, gutom na ako. Paano kasi si Girlie? Ayaw pa bawasan yung pagkain. Dinaig pa yung higpit sa pagbabantay kapag New Year. Kanina pa ako nagtitiis ng gutom eh. Kinakain na ng maliliit kong bulate, yung malalaki kong bulate. Ay nako, tigilan mo nga ako, Kyle. Wala ka naman talagang bituka eh. Puro bulate talaga yung laman ng tiyan mo. Palagi kang gutom. Ngayon, lantakan mo na yung pagkain. Sige na, lumafang ka na. O tama na yung bangayan nyo, no? Tara, kumain na tayo kasi gutom na rin ako, no? Pagpunta nila sa kusina, tuwang-tuwa si Samantha dahil mga paborito niyang pagkain ang inihain sa kanya ng dalawa. Ay, ano ba to? Birthday ko ba? Grabe naman tong pa-surprise nyo, Ipapaalala ko lang sa inyo, nagluluksa pa ako, Alam namin, kaya nga naggaya kami ng ganito kasi ang hirap magluksa, no? Nakakagutom. Taka pa? Ay di kumain ka na. Kawawa naman yung mga bulati mo na dadayet. Kaya nga, tara na, kain na tayo. Maupo na nga kayo. Inilabas pa ni Girlie ang binili niyang alak. Pwede naman siguro tayo mag-inom, di ba? Ay, yan ang pinakagusto ko talaga, friend. Diyan mo talaga ako mas napasaya ng husto. Alam mo, na-realize ko, hindi pala masayang gumala na mag-isa, no? Wala man lang akong kainuman dun sa Palawan. Kakainis. Pero dahil nandito na ako at nandyan kayo, tara, go, mag-inuman tayo. Maglalasing tayo ngayon. Yun ang gusto ko. Ano pang iniintay natin? Abay, buksan na yung alak, no? Sakto at madami ang binili namin. Walang matutulog ng hindi lasing, Dapat gumagapang na tayo papunta sa kama. Ay nako, sinabi mo pa, flangak. Masayang kumain at nag-inuman ng magkakaibigan. Pagkatapos kumain ay lumipat na sila sa sala at doon itinuloy ang pag-inom ng alak habang nanonood ng movie. Nang isa-isa na silang nalalasing, unti-unti na naglalabasan ng kanilang kulit. Iyak na nang iyak si Girlie at inaaway na ang kanyang nobyo. Walang yaka talaga, Kyle. Napakababaero mo. Sabihin mo sa akin kung sino yung nag-chat sa'yo na babae. Ala, lasing na to. May ungkatan ang nagaganap. Ay nako, di ba issue nyo yon nung isang taon? Oo, saka pinsan ko yung si Andy, no? Nagpalit kasi ng Facebook eh. Ay nako, yari ka ngayon. Di ka niya titigilan.
Tawang-tawa si Samantha dahil sa kakulitan ng dalawa niyang kaibigan. May tama na rin siya ng alak. Pati si Kyle ay nalalasing na rin dahil panay na ang punta ng banyo. Dahil kanya-kanya na sila ng pinagagawa, bigla niyang naisip ang dala niyang kakaibang board. Nahahawig ito sa Ouija board pero kakaiba ang disenyo. Nang ilalabas na ang bagay na yon ay tinawag niya ang mga kaibigan. Oh guys, alam nyo, binigay ito sa akin ng matandang babae na nakausap ko dun sa Palawan. Kasi sabi ko nga sa inyo, wala akong nakakausap dun eh. Kaya nung nilapitan ako ng matandang yon, syempre, naiya naman ako. Kinausap ko na. Ayun, nagkakwentuhan kami. Naikwento ko sa kanya yung mga nangyari sa amin ni Efren. Tapos, ibinigay niya sa akin itong board na ito. Ang tawag niya dito ay talking board. Mula raw sa mga ninuno nila at nagpasalin-salin na sa kamay ng tagapag-alaga. Oh, ano yan? Ang creepy naman. Ouija board ba yan? Parang ganun na nga. Anong gagawin natin dyan? Maglalaro tayo ng calling the spirit? Gusto ko lang naman i-try, no? Kasi sabi ng matanda, kapag daw wala pang 100 days na namamatay ang tao, nandito pa raw sa mundo yung spirit niya. Pwede para makausap. Kaya ayon, ginawa daw niya ito nung namatay ang asawa niya. Tapos, nakausap daw niya at nagkaroon siya ng kapanatagan. Ay, ayoko girl. Natatakot ako eh. Alam mo, hindi naman yan gagana kapag ang gagamit yan walang alam eh. May dasal yan. Kaya kahit anong gawin nating laro dyan, kapag di natin alam laruin, walang mangyayari. And that's the point. Hindi natin alam laruin ito. At dahil doon, di naman effective. So, safe siyang laruin. Di ba? Ano, laruin natin? Dahil may mga tama na ng alak ang magkakaibigan, mas malalakas ang loob nila na laruin ang board. Sige. Para maging makatotohanan, kunwari sasapi sa akin si Efren tapos kakausapin kita. Ay, nako, laro-laro lang naman yan eh. Kaya, sige na, gawin na natin para makamove on itong si Sam. Oo, please. Tapos, kausapin mo ko ha. Sabihin mo sa akin na okay na si Efren doon. Kahit laro-laro lang ito, gusto ko pa rin marinig para, alam mo, maging okay na ako. Pwede ba yon? Kasi naman ang hirap tanggapin. Bigla yung nangyari. Ay, ang hirap talaga makamove on. Kaya, please, magpanggap na lang kayo na kasama natin si Efren at kinakausap ako. Sige na. Ay, sige na nga. Basta laro-laro lang ha. Yon! Salamat talaga mga friendship ha. Sinimulan na nilang laruin ang board. Lingid sa kaalaman ni na Girlie at Kyle, alam ni Samantha kung paano laruin ang board na yon. Habang pinaglalaruan ni Kyle ang mga gamit sa board, inuusal na ni Samantha ang dasal na itinuro sa kanya na matanda para matawag niya ang espiritu ng yumao niyang nobyo na si Efren. Inilagay na ni Kyle ang kapirasong kahoy na hugis at sulok sa board at nagsimula na siyang magsalita. Okay, sige, simulan na natin. Tinatawag namin ang espiritu ng kaibigan naming si Efren. Magparamdam ka sa amin. Gusto ka naming makausap. Pre, nandito si Sam Gusto ka niyang makausap. Dahil mga lasing na sila, ginawa na ni Kyle na biro ang larong yon. Nagkunwari siyang sinapian ng espiritu ni Efren at maya-maya ay nagsalita siya. Ginaya niya ang pagsasalita ng kaibigang namatay. Bakit niyo ako tinatawag? Pambira naman kayo. Naglalakad kaya ako kasama ng maraming babaeng nagsesiksiyan. Tapos tatawagin niyo lang ako. Ano ba yun? Itanong niyo na kasi para makabalik na ako dun. Ay tangi, ng babae ng loko.
Hindi naman nagsasalita si Samantha. Nagpipigil siya ng tawa dahil sa kalokohan ni Kyle. Pero hindi rin nagtagal ang larong yon dahil bumagsak na si Kyle dahil sa kalasingan. Humihilik na ito pagkalapat ng katawan sa sahig. Hindi na rin napigil ni Girlie ang antok kaya nagpunta na ito sa sofa para matulog. Sorry friend, antok na talaga ako eh. Bukasan natin ituloy yan. Promise, di ka namin tutulugan. Ay, good night. O sige, ayos lang. Inaantok na rin naman ako eh. Pupunta na ako sa kwarto para matulog ha. Good night. Iniligpit ni Samantha ang board nang mapansin niyang gumagalaw si Kyle. Nakapikit itong naupo. Pinagmasdan niya ang kaibigan sa kung ano ang sunod nitong gagawin. Kumikilos si Kyle na parang inuugoy ang sarili. Oy, maiga ka na. Itulog mo na yan. Sam, baby. Nabigla si Samantha nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Kyle. Nag-iba ang boses ni Kyle. Dinig na dinig niyang naging boses ito ng yumao niyang nobyo. Efren? Baby? Ikaw na ba yan? Talaga? Halos nawala ang espiritu ng alak kay Samantha. Bigla niyang hinawakan sa braso si Kyle at kinausap ito. Pero bigla naman tumawa ng tumawa si Kyle. Bumalik na uli ang boses niya sa normal at nagsalita siya na parabang nananaginip. Tagay pa uy. Dagal naman paikutin yung basong yan eh. Oy pre, daya naman ni Efren no. Sinolo na yung alak. Paikutin mo na yung baso. Nandadaya ka na eh, walang ganon. Nabitiwan ni Samantha ang braso ni Kyle. Bigla siyang nalungkot dahil buong akala niya ay si Efren na nga ang kumakausap sa kanya. Inihiga na lang niya si Kyle at kinumutan. Pagkatapos ay tuluyan na niyang iniligpit ang board at dinala yun sa kwarto. Inilagay niya yun sa cabinet at saka siya nahiga sa kama. Ilang minuto pa lang siyang napipikit nang marinig niyang may yabag na papalapit sa kanyang silid. Huminto ang yabag na yon sa tapat ng kanyang pintuan. Ilang segundo ang katahimikan bago nasandahan ang ingay na yon. May kung anong umuuntog sa pinto. Hindi yun humihinto kung kaya't tumayo na siya para tingnan kung sino ang gumawa nun. Pagkabukas niya ng pinto, tumambad sa kanya si Girlie. Nakatayo ito sa pintuan at inuuntog ang noo sa pinto. Oh, kailan pa ito nag-i-sleepwalk? Oy, tara na. Maiga ka na doon. Umiling ang kaibigan sa sinabi niya. Nagtaka siya kaya kinausap niya ito. Ayaw mong matulog sa sofa. Doon sa kwarto nyo. Gusto mo doon? O sige, ihatid kita. Muling umiling si Girlie sa sinabi niya. Okay, so parehong ayaw mo doon. Dito sa kwarto ko, gusto mo dito matulog. Nanlaki ang mata ni Samantha nang tumango si Girlie. My goodness! Ngayon ka lang namili ng tutulugan. Partida, lasing ka pa niyan ha? O sige na, dito ka na matulog sa kwarto ko. Inalalayan ni Samantha si Girlie hanggang sa makaiga ito sa kama. Tinapatan niya ito ng bentilador saka siya muling nahiga sa kabilang parte ng kama. Nahihimbing na siya nang maramdaman niyang likot ng likot ang kaibigan. Nang tingnan niya ito, nakaupo ito at nakatalukbong ng kumot. Gulat na gulat siya at muntika ng mapasigaw sa takot. Hinablot niya ang kumot at nakitang mahimbing na natutulog ang kaibigan. Hoy, ano ba girl? Papatayin mo ako sa gulat eh. Maiga ka na nga uli? Muli niyang inihiga si Girlie sa kama. Pagkatapos ay natulog na lang siya na nakatakip ang unan sa kanyang ulo. Nang magising siya kinabukasan, sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Masakit din ang kanyang ulo. Wala na si Girlie sa kwarto niya nang magising siya. Dumiretso muna siya sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush.
Saka siya lumabas para magkape. Naabutan niya ang dalawa na parehong nakapangulumbaba habang nakaupo sa kusina. Anong nangyayari sa inyo? Ang dami ba nating nainom? Grabe yata ang tama ng alak Nakakapanlambot. Correct. Para akong pagod na pagod. Feeling ko hindi ako nakatulog eh. Ay, buti nga kayo. Epekto ng alak ang pinoproblema nyo. Ako nga, hindi nyo ako pinatulog eh. Ano ba? Pareho kayo naglalakad ng tulog. Ang sakit ng ulo ko. Pinuyat nyo ako. Teka, makakapi lang ako tapos matutulog uli ako. May tubig pang mainit sa termos. Kakaiba ka rin Magkakape ka para matulog. Ako nagigising ako sa kape. O sige, magtimpla ka na. Gusto ko ring matulog pa Langya, napaniginipan ko pa yung si paring Efren. Naglalakad daw siya dito kagabi. Paikot-ikot dito sa buong bahay. Muntik nang mapaso ng mainit na tubig si Samantha nang marinig ang sinabi ni Kyle. Ano? Panaginip lang? Sure ka? Hindi ko alam. Para kasing totoo yung nangyayari. Pero alam ko, lasing lang ako kagabi. Baka dala lang ng kalasingan. Ikaw girlie, wala ka bang napanaginipan kagabi? Ako? May imbigang tulog ko pero feeling ko pagod ako. Sige, magpahinga na lang muna tayo ngayon. Linggo naman Buti rest day ni Kyle. Bukas na tayo mag-open ng salon, girl, ha? Pinainit ni Girlie ang mga natirang pagkain. Pagkatapos ay kumain na sila. Pagkaligpit nila ng mga kalat at pinagkainan ay bumalik uli sila sa kani-kanilang kwarto para matulog pa. Paggabi na nang nagising si Samantha. Kung hindi dahil sa kumakalam niyang sikmura ay hindi pa siya babangon. Tahimik ang bahay nang lumabas siya ng silid. Nakabukas na rin ang ilaw sa sala at kusina. Oh, nasan sila? Lumabas ba o tulog pa? Di bali na nga, makapagluto na lang. Nagugutom na ako Habang naguhugas ng bigas si Samantha, nakikiramdam siya sa kanyang likuran. Pakiramdam kasi niya ay may nakatingin sa kanya. Dahil naasiwa na siya, nilingon niya ito. Sino ba yan? Girlie? Kyle? Natigilan siya nang makitang wala namang naroon. Sinimulan na lang niyang lutuin ang bigas sa rice cooker. Pagkatapos ay nagbukas siya ng ref para tumingin ng malulutong ulam. Napahinto na naman siya sa ginagawa dahil nararamdaman na naman niya na may nakatingin sa kanya. Nakarinig na rin siya ng yabag na naglalakad palapit sa kanya. Sino ba kasi yan? Wala na naman siyang nakita nang hinarap niya ito. Maya-maya ay bigla niyang naramdaman na tila may umihip na hangin sa kanyang batok. Nagtayuan bigla ang mga balahibo niya sa katawan at pinanlakihan na rin siya ng ulo. Langya naman minumulto ba ako? Napaisip siya sa tanong niyang yon. Multo? Hindi kaya Hay, imposible. Hindi pwedeng si Efren yon. Saka, imposibleng matawag namin siya. Puro kalokohan lang naman yung ginawa namin sa board na yun Hindi naman talaga yung totoong Ouija board. Napagtripan lang naman ako ng matandang yon. Mukha naman din kasing may problema sa pag-iisip. Baka nag-uulyanin na at takatakas sa pagbabantay ng pamilya niya. Ay Samantha, relax ka lang. Yung mga dinadasal-dasal na sinabi mo kagabi na tinuro na matanda, hindi naman totoo yun. Ay nako, kalma lang, kalma. Muli siyang bumalik sa ginagawa. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig siya ng pagbulong. May tumatawag sa kanyang pangalan. Kyle? Girlie? Pag ako talaga ay pinaglolo ko yung dalawa, nako, makikita niyo ang hinahanap niyo. Huwag ngayon, masakit ang ulo ko. Lumabas na kayo dyan sa kwarto, anong oras na Dahil sa pagkainis niya, kinatok niya ang dalawa sa kwarto ng mga ito.
Oy! Lumabas na kayo dyan! Bangon na! Ilang ulit na niyang kinatok ang pinto pero wala siyang naririnig na sagot. Maya-maya ay napalingon siya sa main door dahil bigla na lang yun nagbukas. Nakita niya ang magkasintahan. Ha? Saan kayo galing? Bumili lang kami ng inihon na manok. Wala pa kasi sa mood magluto ng ulam si Girlie. Oh, buting gising ka na. Gutom ka na ba? Magsasayang pa ako eh. Sandali lang naman yon. Ay nako, nagsaing na ako, no? Good. Antayin na lang natin. Uy, bakit ganyan na itsura mo? Namumutla ka. Para ka nakakita ng multo ah. Speaking of multo, nanaginip ako, multo. May multo daw dito sa bahay. Ay nako naman love oh. Huwag ka nang manakot. Di mo na matatakot ang mga dati ng takot no? Sumimangot na lang si Girlie sa sinabi ng nobyo. Hindi na lang din kumibo si Samantha sa mga nararanasan niya dahil ayaw niyang matakot ang mga kaibigan. Nang maluto na ang kanin, naghain na si Girlie pagkatapos ay tinawag na niya ang dalawa. Tahimik lang silang kumain. Bakit lang tahimik nyo? Tinutoyo ba kayong pareho? Sorry Wala pa ako sa mood eh. Masama ang pakiramdam ko eh. Kanina mo pa dinadaing yan eh. Paano bang masama? Bakit? Makakadalaw ka na ba? Parang lagi may nakatabi sa akin eh. Napatingin si Samantha kay Girlie. Hindi niya masabing ganun din ang kanyang nararamdaman. Hindi pa rin nawawala ang pakiramdam niya na may palaging may nakatingin sa kanya. Baka sa pag may makeover nyo ng bahay, baka napagod kayo ng sobra. Minadali nyo kasi, mga pasaway kayo. Oo, baka nga dahil doon. Tapos, sasabayan pa ba ng pagbubunga nga? Naku, doble-doble talaga ang pagod. Kagad na siniko ni Girlie ang nobyo dahil sa pagbibiro nito. Pinagsabihan na lang sila ni Samantha. Oh, pagkatapos nyo kumain, magpahinga na kayo. Ako nang bahala dito sa hugasin. Bigyan mo ng masarap na masayang si Girlie, Kyle. Baka kasi siya lang ang pinagtatrabaho mo dito sa bahay habang wala ko eh, no? Uy, grabe naman yun. Parang baliktad. Feeling ko nga ay lugi ako eh. Puro utos lang ang gawa niyan. Nagkatawanan sina Samantha at Kyle pero hindi nakisabay si Girlie dahil sa masama nitong pakiramdam. Tumayo siya sa pagkakaupo at nagpaalam na sa dalawa na magpapahinga na lang muna. Oh, anong nangyari doon? Napikon yata? Malabo. Hindi yan pikunin no. Baka masama lang talaga yung pakiramdam. Kaya mo, mamaya kakausapin ko. Lambing lang naman ang kailangan yan eh. Hoy, loko ka. Lambingin mo ng mahusay ha. Huwag nyo na akong intindihin. Di naman ako naiinggit. Sorry naman. Nang matapos na silang kumain, pinapunta na ni Samantha si Kyle sa kanyang nobya para kumustahin ito. Hindi pa nagtatagal si Kyle ay lumabas uli ito ng silid. Oh, bakit? Anong nangyari? Mataas ang lagnat niya eh. Ibibili ko muna ng gamot. Ay, wag na. Meron akong gamot dyan sa kwarto. Sandali, kukuha ako. Sige. Salamat ha. Pagkakuha ng gamot ay sabay na nilang pinuntahan si Girlie. Hoy girl, anyari? Hindi kaya kulang sa alak yan? Gusto mo ba tumagay uli tayo? Hindi ko alam eh. Feeling ko hiwala yung espiritu ko sa katawan ko. Hala! Ganda naman ang description mo sa sakit ng katawan mo. Uminom ka na lang ng gamot tapos magpahinga ka. Hoy, Kyle, wag mong iiwan yan ha. Punas-punasan mo na malamig na tubig. I-cold compress mo. Ayoko. Kiniginawa ko. Di, maligamgam na lang. O sige, magpapainit lang ako ng tubig. Dito muna kayo. Pagkaalis ni Kyle ay naupo naman sa kama si Samantha para tingnan si Girlie. Sinalat niya ang noo nito. Ininda rin ni Girlie na sumasakit daw ang kanyang likod. Kagad naman yung tiningnan ni Samantha. Hey girl! Bakit may pasa ka sa likod? Saan mo ito nakuha?
Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Katawan mo yan. Ano, sinasaktan ka ba ni Kyle? Hindi. Nang makabalik na si Kyle, kaagad siyang kinumpronta ni Samantha tungkol sa pasa ni Girlie sa likod. Hoy, bakit may pasa si Girlie sa likod? Gawa mo ba yon, Kyle? Ha? Ano? Hindi Gago ko pero di ako nananakit ng babae, no? Nasaan ba? Patingin nga. Gulat na gulat din si Kyle nang makita ang mga pasang yun ng nobya. Naku, Kyle ha. Sinasabi ko sa'yo, kapag nalaman kong nananakit ka, puputulin ko talaga yung mga braso mo. Hindi nga sabi. Baka nabugbog sa pag-aayos namin ng bahay. Mawawala rin naman yan. Ginagawa niyo namang big deal eh. Si Girlie nga na may katawan eh. Hindi alam kung saan galing yung pasa niya, ako pa. O sige na, punasan mo na yan ng maligamgam na tubig tapos bihisan mo ha. Bantayan mo yan. Tingnan mo kung bababa ang lagnat. Oo na, ako nang bahala dito. Iniwan na ni Samantha ang magkasintahan sa silid at pinagpatuloy naman ang ginagawa sa kusina. Nang makaligpit na siya, tumambay muna siya sa sala para manood ng TV dahil hindi pa siya dinadalaw ng antok. 11:00 na nang makita niyang lumabas ng silid si Girlie. Oh girl, kumusta na pakiramdam mo? Okay ka na ba? Nagugutom ka ba? Mukhang tinulugan ka ng bantay mo Hindi siya sinagot ng kaibigan. Nagtuloy-tuloy itong pumunta ng banyo. Ay, snubber? Hirap pala siya kapag nilalagnat, may attitude? Ilang minuto na ang nakalipas, napansin ni Samantha na hindi pa rin lumalabas ng banyo si Girlie. Maya-maya ay narinig niyang gumagawa ng ingay ang kaibigan sa banyo. Ano ginagawa niya ron? Kagad niyang pinuntahan ng kaibigan. Nakita niyang nakatayo lang ito sa banyo. Nakabukas ang pinto at inuuntog ni Girlie ang kanyang noo. Halak ka! Nag-sleepwalk ka na naman, gaga! Halika nga, doon ka na uli sa kwarto nyo. Nang akayin na ni Samantha ang kaibigan, bigla na lang siya nitong pinanlisikan ng mata. Napatras siya pero sinundan siya ng kaibigan. Girlie, teka, anong nangyayari? Gising ka ba o nananaginip ka? Hindi siya sinagot ng kaibigan. Nang makalapit na ito sa kanya ay bigla na lang siyang sinakal gamit ang kanang kamay nito. Kagad nitong hinawakan ang kamay ng kaibigan para pigilan ito sa ginagawa. Pero masyadong malakas si Girlie. Kinilibutan na si Samantha dahil lalong nanlisik ang mata ni Girlie at ngumingiti na ito ng nakakatakot. Para magising niya ang kaibigan ay binigyan niya ito ng malakas na sampal. Dumaing si Girlie at maya-maya ay biglang nawala ng malay. Mabilis itong sinalon ni Samantha. Sakto namang lumabas na ng silid si Kyle dahil hinahanap ang kanyang nobya. Kyle, dito! Nandito siya! Oh, anong ginagawa niyo dyan? Nag-sleepwalk na naman siya, Ha? Hindi naman niya nagsisleepwalk eh. Nako, pasensya ka na sa abala. Akin na, dadaling ko na siya sa kwarto. Kinarga na ni Kyle ang nobya at dinala sa kwarto. Pagkatapos ay lumabas siya para kumuha ng tubig na may inom. Ano? Okay na ba, Kyle? Okay na siya? Oo, tulog pa rin eh. Pagkahiga ko sa kama. Talaga bang naglalakad siya ng tulog? Oo, hindi ba niya ginagawa yun dati? Hindi eh. Nakakapagtaka nga eh. Siguro isasarado ko na lang yung pinto para hindi na siya makalabas. Bakit pala hindi ka pa natutulog? Hindi pa ako inaantok eh. Ay nako, wag ka magpuyat, papangit ka niyan. Ayos lang, wala na naman si Efren para bulahin ako eh. Naku po, hindi siya matutuwa kapag pumangit ka. Kahit nasa heaven na yun, malamang nakabantay pa rin yun sa'yo. 2:00 na ng madaling araw, hindi pa rin dinadalaw ng antok si Samantha. Sa kakapilit niyang matulog, sumasakit na ang kanyang mata at ulo. Maya-maya ay narinig niyang sumisigaw si Kyle sa loob ng silid.
Tinatawag nito si Girlie. Sa pagkabigla ay natatarantang tinakbo ni Samantha ang dalawa. Oh, bakit? Anong nangyari? Sam, si Girlie, Bakit nga? kanina kasi bigla na lang siyang naupo at tumatawa. Nakakatakot yung tawa niya. Tapos bigla rin siyang natumba at natulog uli. Ay nako, gisingin mo. Baka binabangungot siya. Kaagad na ginising ni Kyle ang nobya. Nagtataka naman si Girlie dahil sa panggigising sa kanya. Sinalat ni Samantha ang noo ni Girlie para tingnan kung may lagnat pa ito. Nako, mataas pa rin ang lagnat niya. Mukhang dahil sa taas ng lagnat. Sige, punasan mo uli siya ng maligamgam na tubig. Anong oras mo ba pinainom ng gamot? Painumin mo uli. Every 4 hours yung sa lagnat, no? Ano ba nangyari? Bakit ang ingay niyo? Natutulog ako doon tapos tinatawag niyo ako. Ha? Doon? Anong doon? Nagkatinginan sina Kyle at Samantha nang sabihin ni Girlie na natutulog siya sa ibang lugar. Sobrang lamig at siya lang ang mag-isa ang naroon. Kahit anong pilit daw niyang gumising ay di niya magawa. Pakiramdam daw niya ay may pampatulog sa lugar na yon. Ano bang pinagsasabi mo? Tinatakot mo naman ako eh. Dito ka natulog at magkatabi tayo. Nako Kyle, nagdideliryo na yan. Hayaan mo, bukas kapag hindi pa bumaba ang lagnat niya, dalhin na natin sa doktor. May pasok na ako bukas eh. O sige, ako na magdadala sa kanya sa doktor bukas. Wala pa rin naman ako sa mood na magbukas ng salon eh. Iintayin ko na lang gumaling si Girlie. O sige na, matulog na uli kayo. Kinabukasan, mababa na ang lagnat ni Girlie at sinabi nitong maayos na ang kanyang pakiramdam. Kaya hindi na siya dinala ni Samantha sa doktor. Nagpahinga na lang sila sa bahay para hindi mabinat si Girlie. Tanghali na, hindi pa rin lumalabas sa silid si Girlie. Pumunta na si Samantha sa silid para ayain ang kaibigan naman ng halian. Oy girl, tulog ka pa rin ba? Tara na, kumain na tayo. Nabigla si Samantha nang makita niya si Girlie na nakatayo lang sa sulok ng kwarto. Nakayuko ito at natatabunan ng buhok ang mukha. Hoy, anong ginagawa mo dyan girl? Ayos ka lang ba? Nang mag-angat ng mukha si Girlie, kulay pula na ang mata nito. Matalim na rin itong tumingin. Girlie? Kinilabutan na si Samantha nang ngumiti ng nakakatakot ang kaibigan. Halos mapunit na ang labi nito sa pagngiti. Labas lahat ng ngipin nito. Nakailang kurap din ng mata si Samantha dahil una niyang tingin sa ngipin ng kaibigan ay naging matutulis na ito. Pero kahit ilang ulit niyang tingnan ay ganun pa rin ang ngipin ng kaibigan. Girlie, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Dahil sa takot ay tinangka ng lumabas ng silid ni Samantha, pero bigla na lang nagsara ang pinto. Kagad niyang pinihit ang doorknob at pilit na binubuksan ang pinto, pero hindi niya magawang hatakin na parang nakadikit na ang pinto. Kumabog na ang kanyang dibdib at nagpipigil na rin siya ng iyak. Natataranta siya habang kinakalampag ang pinto. Natigilan siya na magsalita ng kaibigan pero iba-iba na ang boses nito. Samuel, bakit naman naging Samantha ka na? Tanggap naman namin na kahit na anong klase ka pa. Pero kailangan pa bang magpalit ka ng pangalan? Bakit ka natatakot sa akin? Diba, tinawag mo ko? Bakit ngayon gusto mo ko takbuhan? Halika, lumabot ka sa akin. Napaharap si Samantha kay Girlie. Halos manlambot ng tuhod siya nang makitang iba na ang aura ng kaibigan niya. Mukha na itong demonyo na hindi maalis ang nakakapangilabot ng ngiti sa kanyang labi. Ay, sino ka? Hindi ikaw si Girlie! Natural, hindi talaga siya ako. Bihag ko siya. Itinago ko muna saglit sa isang lugar para pagbigyan ka sa iyong gusto. Wala akong gusto, no? Kung sino ka man, ibalik mo ang kaibigan ko!
Huwag mo na siyang problemahin. Isipin mo muna ang sa atin. Tinawag mo ko, hindi ba? Nangungulila ka na ba sa akin? Hinahanap-hanap mo na ba ako? Ang paglalambing ko, ang katawan ko. Hindi kita kilala. Lumayo ka. Umalis ka sa katawan ng kaibigan ko. Alis! Chupi! Kinalimutan mo na kagad ako. Ilang araw pa lang akong nalilibing Ang sakit naman nun. Efren? Ako nga, baby. Hindi ikaw si Efren. Isa kang halimaw. Iwan mo ang katawan ng kaibigan ko. Alis! Matakot ka sa Diyos! Visit! Huwag mong banggitin yan. Masakit sa tenga. Lalong nagalit ang masamang espiritong nakasapi sa katawan ni Girlie nang marinig ang sinabi ni Samantha. Pero napansin ni Sam na biglang nanghina ang katawan ni Girlie nang banggitin niya yon, kaya inulit-ulit niya ang salitang yon. Habang binabanggit niya ay panay ang takip ng masamang espiritu sa kanyang tenga habang sumisigaw ito sa galit. Maya-maya ay biglang bumagsak ang katawan ni Girlie sa sahig. Girlie! Friend! Natatakot siyang lapitan ang kaibigan dahil iniisip niyang baka nasa katawan pa nito ang masamang espiritu. Nais niyang lumabas na ng silid para kunin ang kanyang cellphone at nang matawagan si Kyle. Pero pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakaharang doon ang isang halimaw na may sungay. Mapupula ang mga mata nito na parang baga. Matutuli sa mga ngipin. Ipinakita pa sa kanya ang mahaba at matulis nitong dila na umabot pa sa kanyang mukha. Ramdam na ramdam niya ang init ng dilang yon na parabang idinarang sa apoy. Di ba hinahanap mo ko, baby? Hindi kita hinahanap. Tinawag mo ko. Kaya nga ako nandito Pero mahina ang katawan ng ginawa kong bahay. Hindi ako makatagal. Mabuti na lang. Naisip ko na demonyo pala ako. Kaya ko pa palang gawin ang lahat para mapagbigyan ka sa gusto mo. Kaya halika na. Gawin natin yon. Hindi. Lumayas ka, kampo ng Diablo. Tanga. Ako na nga ito. Ang Diablo mismo. Binalak ni Samantha na tumakbo palabas pero bigla na lang huminto ang kanyang katawan. Naramdaman niyang tila may humawak sa kanya. Maya-maya ay isinalyas siya nito sa sofa. Nanlalaki ang mata ni Samantha nang makita niyang palapit sa kanya ang Diablo. Huwag kang lalapit. Please, tigilan mo ako. Hindi mo ako mapipigilan. Ginusto mo ito Sayang naman ang pagtawag mo sa akin kung hindi kita pagbibigyan sa kahilingan mo. Hindi maigalaw ni Samantha ang kanyang katawan, kung kaya't hindi siya makapanlaban. Wala namang katawan ng Diablo pero nagagawa nitong hawakan siya. Napapasigaw siya dahil napapaso ang kanyang katawan sa tuwing dumidikit sa kanya ang Diablo. Nagawa pa ng Diablo na alisin ang kanyang saplot sa katawan. Nararamdaman niya ang ginagawa nitong panggagahasa sa kanya. Umiyak na lang siya habang nagmamakaawa pero panay tawa lang na nakakakilabot ang isinasagot sa kanya ng Diablong yon. Hinang-hina na ang kanyang katawan, para siyang kandilang nauupos. Kahit anong sigaw niya ng paghingi ng tulong ay walang nakakarinig sa kanya. Umaalingaw-ngawang malakas na tinig at ang pagtawa ng Diablo sa buong bahay habang hinahalay siya nito. Dahil wala na siyang malapitan, naisip na niyang magdasal at banggitin ang pangalan ng Diyos na ayaw marinig ng Diablo. Galit na galit ito sa kanya. Yun lang ang panlaban niya para itaboy ang masamang espiritu. Nang tuluyan ng maglaho ang halimaw na yon, ay pilit na pinuntahan ni Samantha ang inuwi niyang board na nasa cabinet sa kanyang silid. Pinaghahampas niya yon hanggang sa magkapira-piraso. Umiiyak siya sa galit habang sinisira ang board. Napatingin siya sa pintuan nang marinig niya ang yabag na papalapit. Mabilis siyang umatras at sumandal sa dingding. Wag! Ayoko na! Tama na, please! Tigilan mo na ako! Sam, anong nangyayari?
Huwag kang lumapit. Parang awa mo na. Layuan mo ako. Ayoko na. Sinasabi mo, Layuan mo ako. Layas! Sa pagsigaw niya sa kaibigan ay bigla itong umalis. Mabilis naman niyang isinara ang pinto ng silid. Nagkulong siya doon hanggang sa dumating si Kyle. Kinakalampag nito ang pinto. Sam! Ano nangyayari sa'yo? Buksan mo tong pinto. sirain mo na, Han. Kanina pa ako nag-aalala eh. Anak ko, layuan niyo ako. Umalis kayo dito. Parang awa niyo na. Umalis na kayo, iwan niyo ako. Hindi nakinig ang dalawa sa kanya. Pinilit nilang buksan ang pinto. Sinira nila ang doorknob hanggang sa mabuksan na nila ito at makapasok sa silid. Ano ba nangyayari? Tinawagan ako ni Girlie, nagwawala ka raw. Anong problema? Umiyak lang ng umiyak si Samantha. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanya mga kaibigan ang nangyari sa kanya. Pero dahil sa takot niya na baka balikan uli siya ng masamang espiritu ay sinabi na lang niyang nakatawag sila ng multo nang laruin nila ang board. Ano? Sigurado ka? Tumango si Samantha sa tanong ni Kyle at itinuro pa niya ang board na sira-sira na. Anong gagawin natin ngayon? Sikain mo, Han. Yung albularyo sa ibayo. Baka makatulong siya sa atin. Oo nga. Tama. Tara, huwag na tayo mag-asaya ng oras. Baka mamaya bumalik pa yun. Pinuntahan nila agad ang albularyo. Dinala nila ang sirang board at pinakita yun sa matandang lalaki. Hindi ito basta-basta Ouija board. Nararamdaman kong nababalot ito ng kakaibang enerhiya. Kapangyarihan ng dilim. Diablo ang nagmamay-ari ng board na to. Hindi nyo dapat nilaro ito. Wala itong rule sa paglalaro. Pag ginamit nyo ito, makakatawag kayo ng Diablong mahalay. Lumalabas siya para manghalay ng mga taong nakakakita sa kanila. Sa mga sinabi ng matanda ay bigla na lang umiyak si Samantha. Ano po ang dapat nating gawin? Dapat sunugin ang board na ito. Hindi na ito dapat mahawakan ng kahit na sino. Dinasala ng matanda ang board para maalis ang koneksyon nito sa magkakaibigan. Pagkatapos ay sama-sama nila itong sinunog. Pinagmasdan nila itong tinutupok ng apoy hanggang sa tuluyang maging abo. Habang natutupok ang board ay naririnig pa ni Samantha ang galit ng masamang espiritu. Sumisigaw ito sa galit. Paina ng paina ang tinig nito habang nagiging abo ang board. Tuluyan na niya itong hindi narinig nang maging abo na lahat ang kahoy na yon. Sa uli-uli, huwag na kayo tanggap ng kung ano-anong gamit na hindi naman kayo pamilyar. Delikado. Sarili lang ninyo ang ipapahamak ninyo. Nagkatinginan na magkakaibigan pero hindi na sila nagkibuan. Huwag na kayong magsisihan. Ang malagay natapos na. Wala nang mapapahamak sa inyo. Pabindisyonan nyo rin ang bahay na tinitirhan nyo para maitaboy ang naiwang masamang enerhiya. Sige po. Salamat po, Kaimo. Nagpaalam na rin sila sa matanda pagkatapos ay umuwi na ng bahay. Araw ng linggo nang pabindisyonan nila ang bahay sa paring nakatalaga sa kanilang simbahan. Pagkatapos noon ay kinalimutan na nila ang nangyari at ibinalik ang normal nilang pamumuhay. Wakas!